Magandang araw mga kaibigan. Advertisement muna tayo. Meron tayong stock ngayon ng dark chocolate. So dito kayo mag-text or tawag sa order 0916-9000-997. Limited po ang ating stock kaya first come first serve basis. Hindi ako nagbebenta nito. Umiinom lang ako araw-araw at napaka sustansya po ito. Laking tulong sa aking kalusugan. Gusto ko lang din matulungan ang mga farmers na nagtatanim ng kakao para makabenta sila sa kanilang organic na tabliya or kasikwate. Okay, pag-usapan natin ngayon itong article ng Inquirer.net. Title, DPWH Engineer may turn state witness, Libeste says. Libeste, si Congressman Libeste yung nagpahuli sa district engineer. Batangas 1st District Engineer Officer in Charge, Abelardo Calalo, may turn state witness and identify the contractors who allegedly offered bribes to secure government contracts. Batangas Representative Leandro Libeste said on Tuesday, kahapon. Libeste filed with the Office of the Batangas Provincial Prosecutor accusing Calalo of direct bribery under Article 212 of the Revised Penal Code and violating the Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials. The case stemmed from an incident on Friday afternoon when Calalo allegedly tried to hand Libeste 3.1 million in cash, claiming it was a standard operating procedure, SOP, pangbigay sa mga kongresista. So, yung 3.1 million galing sa contractor who had won 3 projects worth 104 million in the district. Libeste said the amount represented 3% of the contract value. Calalo allegedly indicated during the meeting that another contractor was prepared to offer 15% in kickbacks. Libeste alerted police mid-meeting leading to Calalo's arrest. So, ito, sabi ni Congressman Libeste, kung pumayag lang daw siya the following day, no? Yung ngayon nag-meeting sila sa district engineer at tinanggap niya yung 3 million. The following day, mayroong isang contractor na nag-offer ng 15 million. So, may nabasa akong post ni General De Leon na sayang, hindi na plano ng maigi. Kaya kung ako ang chief of police, pwede kong hintayin na pwedeng planuhin na matuloy yung offer ng 15 million para mahuli din yung contractor. So, ang nahuli lang ngayon, parang small fees kasi DPWH, ang mahuli sana itong mga contractor. But anyway, ano lang ito, it's a glimpse, parang tip of the iceberg na talagang sabi ng kongresista, halos ganito ang nangyayari sa buong bansa. And I believe sa lahat, hindi lang Batangas, kundi sa lahat ng congressional district na mayroong pondo ng flood control projects, revelation pa ni Congressman Libeste, sa buong distrito daw niya, may nakalaan na 300 million pesos SOP para sa kongresista. Gusto man nyo hindi, basta nandyan na, nakalaan 300 million.
Basta, itong bribery na ito is kung tinanggap ng kongresista, yung tatahimik na siya. Huwag na siyang magpakandak ng investigasyon doon sa mga palpak na flood control projects sa kanyang distrito. So, talagang sindikato na kung masilaw ka sa kwarta, tanggapin. Example, ako yung kongresista, tanggapin ko yun. Tahimik na ako. Bahala na kayo. Sa pundo ng taong bayan, may implement man o hindi, basta at least may example, 300 million ako. So, magpasalamat tayo na merong katulad ni Congressman Leandro Libiste. And I believe na meron pang susunod sa kanya. At itong pangyayari ito, nagpapatunay lang na totoo yung mga sinasabi ni na Mayor Magalong at Senator Panfilo Lacson. Confirmation ito. Yun lang, mahirap panganlan sino-sino pa yung mga kongresista na tumatanggap. Either ba contractor or hindi man sila contractor, yung SOP nila tinatanggap. So, ito na ngayon. Mahirap although hindi naman lahat ng kongresista is na-involve sa anomalyang ito. Kaya lang, talagang questionable na ang House, namantsaan na ang kanilang kredibilidad at yung gagawin nilang, I don't know, nagsimula na ba ang TRICOM hearing sa Kamara? Alanganin, hindi na ako maniniwala doon kasi nga, kasamahan nila yung na-involve eh. Ulitin natin, hindi lahat. But hindi sila credible. Ano kaya ang plano ng Pangulo? Paano niya paimbestigan? Kung meron mang investigasyon, palagay ko, silent investigasyon ang ginagawa ng Pangulo. Ayaw niyang ipaalam sa publiko. Kaya, tingin ng iba na parang wala siyang ginagawa. Sana naman, ang Pangulo, yung mga pahayag niya, mga pagbisibisita niya na managot, makulong, may mangyari. Hindi yung puro salita na lang. Tularan nila itong ginawa ni Congressman Leandro Libeste na nakapakulong na kasi ng isang tiwaling opisyal ng DPWH. Kaya salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito pagtulong sa tribo. Nagpapatanim tayo ngayon ng saging lakatan at Arabica coffee. Ang kasabihan nga, kung may itinanim, may anihin. Panoorin nyo ang video na ito. So, muna siya ang kaping wala pa nang isa ka bulan gikan sa pagtanom. So, magkita gyud nato dire ang kiloagon sa gitamnan ni Kuya sa iyang kape. So, hapit na po ni siya mag isa ka bulan. So, makita gyud nato. So, muna siya ang kiloagon sa iyang ginatamnan. So, naiabaka, naipalkata. So, muna sila ang palandong sa pagtanom. So, makita din mo diri nga nindot kaayo. So, hapit na po ni siya bunuhanan o isprehanan kay hapit naman ni magbulan. Sigikan sa pagtanom. So, makita gyud nato. So, muna siya ang kapihan ni Kuya Richard. Igsuon sa kumbana. So, maayog yun kung na siya ay mga kahoy nga mga tagas na kay mo iyang palandong sa kape. So, muna siya ang kape nga 300 kapunuan nga gitanom ni Kuya sa iyang niyuta.
So salamat gyud kay sa Ginoo, labi na sa nag-sponsor ani sa among pagpananom og kape. Nga nagyud gasuporta pod sa iyang anak kay siya wala siya ay asawa, siya lang ang nag-atiman sa iyang mga anak. So nagpasalamat siya. Wala man siya karon dire apan akong gibidyuhan ang iyang tinanom.